Halika ating kilalanin ang herbal na makakatulong sa may mga problema sa kalusugan. Ang sampalok-sampalukan, kilala rin bilang Phyllanthus nirurio stone breaker, ay isang halamang gamot na karaniwang ginagamit sa tradisyonal na panggagamot sa Pilipinas na makita lang sa mga paligid natin, mga benepisyo ng sampalok-sampalukan. Una, panlaban sa sakit sa atay, lalo na sa hepatitis B. Tinutulungan nitong linisin at protektahan ang atay laban sa mga lason. Nakakatulong din ito sa pagpigil ng pamamaga ng atay. Pangalawa, pampababa ng uric acid para sa gout o rayuma. May sangkap itong nakakatulong sa paglabas ng uric acid sa katawan. Mainam inumin bilang tsaa para maibsan ang pananakit ng kasukasuan. Pangatlo, pampaihi, diuretic. Nakakatulong para mailabas ang sobrang tubig at lason sa katawan. Maganda ito para sa may UTI o infection sa ihi. Pangapat, pampababa ng blood sugar, diabetes. May natural na katangian itong tumutulong magpababa ng blood sugar level. Pero dapat sa tamang dami lamang. Panglima, panlunas sa bato, kidney stones. Isa sa pinakakilalang gamit ng halamang ito. Tinutulungan nitong durugin o palabasin ang maliliit na bato sa bato. Pang-anim, pampababa ng kolesterol. Nakakatulong sa paglinis ng dugo at pagpigil sa pagbabara ng ugat. Pang-pito, panlaban sa lagnat, ubo at sipon, may taglay itong antibacterial at antiviral properties. Paraan ng paggamit. Una, bilang tsa, pinakulo ang dahon. Paraan, hugasan ang onetasan ng dahon, sariwa o tuyo. Pakuluan sa 3 tasan ng tubig sa loob ng 10 hanggang 15 na minuto. Palamigin at salain. Inumin onetasang tsa 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Para saan? Lagnat, ubo, sipon, mataas na uric acid at sakit sa bato. Pangalawa, bilang panghugas o panglinis ng sugat. Paraan, pakuluan ang dahon, palamigin at gamitin bilang panlinis sa sugat o balat na may impeksyon. May natural itong antibacterial effect. Pangatlo, bilang kapsula o tableta, herbal form, makakabili sa mga botika ng mga kapsulang gawa sa pinatuyong sampalok-sampalukan. Sundin ang tamang dosage sa label o ayon sa payo ng doktor. Paalala, iwasan ang sobrang pag-inom, lalo na kung buntis, nagpapasuso o may malalang sakit sa atay, kidney. Kumonsulta muna sa doktor o herbal specialist bago ito gawing regular na inumin.